Taong 2003 ay may hindi normal na bilang ng mga kababaihan at mga bata ang nai-report na nawawala sa Sector 31 sa Nithari Village sa Noida, India. Ang Nithari ay isang maliit na village sa New Okhla Industrial Development Authority sa Noida sa kanlurang bahagi ng Uttar Pradesh sa India. Ang nasabing barangay ay tirahan ng mga mamamayan ng India na kapuspalad na siyang mga madalas na maging biktima ng mga sindikato. Sa katabi ng Nithari ay isang marangyang subdivision na tinatawag nilang Sector 31 kung saan ay may mga malalaking villas at mansyon at araw-araw na may dumadaang mga mamahaling mga sasakyan. Ang dalawang komunidad ay talaga namang malayo ang kaibahan, ngunit sila ay nahahati lamang ng isang busy na kalsada. Sa nasabing subdivision ay may nakatayong 3 palapag na puting mansyon ng isang mayamang businessman na si Fadir o mas kilala sa tawag na D5. Ayon sa mga mamamayan sa Nithari, ang D5 ay isa lamang sa 6 na mga malalaking bahay sa Sector 31. Kilala ito dahil sa madalas magkaroon doon ng mga pagdiriwang na dinadaluhan ng mga kilalang mga tao tulad ng mga doktor, police officials at mga negosyante. Madalas ding makitaan ng lugar na pinupuntahan ng mga bayarang babae. Ngunit ang nasabing bahay ay binansagan ng India ng House of Horror dahil sa marangya at maganda nitong istruktura ay may itinatago itong kadiliman. Ang bahay na ito ay ang naging piping saksi sa brutal na kamatayan ng 19 na walang kalaban-labang mga musmos at kababaihan ng Nithari. Samahan niyo po akong alalahanin ang isa sa mga kasong gumimbal sa India at sa mga kalapit nitong bansa. Anong klaseng mga tao ang kayang pumatay ng hindi lamang iisa, kundi 19 na mga musmos at kababaihan para sa kanilang pansariling kasiyahan? At ang masakit pa, ang pagkawala ng mga villagers ay kanilang inilapit sa tanggapan ng kapulisan, ngunit walang aksyon na ginawa ang mga ito at sa halip ay pang-aalipusta at humiliation pa ang kanilang natanggap. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang ating notification bell para ma-notify kayo sa mga bago nating upload na videos. Nang magsimula ang misteryosong pagkawala ng mga bata sa Nithari, ang kanilang mga magulang ay lumapit sa tanggapan ng kapulisan para i-report ang kanilang pagkawala. Ngunit tanging mga tango lamang ang tinutugon nito sa kanila at ang posibilidad na baka lumaya sa mga ito at nagtungo sa Karatigbayan. Ang mga mamamayan ng Nithari ay nabibilang sa lowest stratum caste sa India o yung tinatawag nila na mga Dalits. Sila yung mga nasa pinakailalim o sila yung mga mamamayan na nasa pinakamahirap na estado ng pamumuhay. At dahil sa kanilang social caste, ay limited lamang ang mga trabaho na kanilang napapasukan. Sa kabila ng kanilang paghingi ng tulong sa kapulisan, ay walang nangyayaring aksyon para sa kaso ng mga pagkawala. Ayon sa report, sa loob ng 2 hanggang 3 linggo ay may isang batang nawawala sa Nithari. Kaya naman ay nagsimula na silang lumabas sa kalsada at magsagawa ng mga protesta hanggang sa maagaw nila ang pansin ng local media. Dito lamang gumawa ng aksyon ng lokal na kapulisan at nagsimula silang magpakitang gilas sa harapan ng kamera. Sa kanilang ginawang investigasyon ay napag-alaman nila na ang mga nawawalang bata ay huling nakita sa 100-meter stretch na kalsada sa pagitan ng Nithari at Sector 31. Ang mga bata ay nawawala sa nasabing particular spot na tinawag nilang black hole. Ito ay malapit sa isang water tower na malimit na gawing playground ng mga bata sa Nithari. Noong una ay pinag-aralan ng kapulisan ang mga posibilidad ng trafficking, sindikato na nangunguha ng mga bata para paglimusin sa kalsada o kaya naman ay sa pilitang pinagtatrabaho sa mga aliwan. Ngunit sa kabila ng ginagawang investigasyon ay patuloy pa din ang pagkawala ng mga bata sa nasabing 100-meter area. Hanggang sa may ilang mga tao doon na nagrereklamo dahil sa mabahong amoy na nagmumula sa drainage sa D5
ngunit walang ginagawang aksyon ng kapulisan tungkol dito. Sa kabila ng mga pagkawala ay patuloy pa din na naglalaro ang mga bata sa paligid ng water tower. At minsan ay nakakuha sila ng isang nabubulok na kamay na nakalagay sa isang plastic bag. At nang i-report nila ito sa mga pulis, ay sinabi ng mga ito na ito ay nabubulok na parte ng hayop at ito ay itinapon. Bago matapos ang 2005 ay walang nangyari sa ginawang imbestigasyon ng mga pulis at wala pa din silang makitang lead o dahilan ng mga misteryosong pagkawala ng mga bata. Ang masakit pa ay marami pa ang naidadagdag sa listahan. Hanggang noong May 7, 2006, isang missing person report case ang magbibigay ng kasagutan sa pagkawala ng mga bata sa Nethery. Isang lalaking nagngangalang Nandlal ang nag-report tungkol sa pagkawala ng kanyang 22 years old na anak na babae na si Payal. Ayon sa kanya, ay nagpaalam ito na magtutungo sa D5 sa bahay ng negosyante na si Moninder Singh Pandir para sa isang trabaho. Ngunit hindi na ito nakauwi sa kanilang tirahan at hindi na rin nila ito makontak dahil sa ang cellphone nito ay nakaswitch off. Sa pag-aalala ay nagtungo si Nandlal sa D5 kung saan ay tinanong nito si Pandir tungkol sa kinaroroonan ni Payal. Ngunit tinanggi nito na kilala niya ang dalaga na ipinagtaka ni Nandlal dahil sa hindi lamang iyon ang unang beses na nagtungo ang anak sa D5. Kaya naman imposible na hindi nito kilala ang anak. Nang magtungo siya sa tanggapan ng pulis para mag-report ay hindi siya ng mga ito pinansin at sa halip ayon sa kanila habang tinitignan ang larawan ng kanyang anak ay may itsura ito kaya naman malaki ang possibility na nagtana na ang dalaga at sumama sa isang lalaki para magpakalayo-layo. Makalipas ang halos isang buwan na ginawang pagbalik-balik sa tanggapan ng kapulisan, ay naglakas loob siya na lumapit sa Senior Superintendent ng Noida at agad nitong iniutos ang formal na imbestigasyon tungkol sa kaso ng mga pagkawala. At sa kauna-unahang pagkakataon, ang local authorities ay nag-file ng incident report at agad na sinimulan ang seryosong imbestigasyon sa pagkawala ni Payal. Ang buwan matapos ang pagkawala nito ay marami pa ang nai-report na pagkawala sa Nethery. Kabilang na dito ang 20 years old na dalaga na si Pinky Sarkar. Noong October 2006, si Officer Vinod Pandey, ang Chief Investigative Officer ng kaso ay nagsimulang imbestigahan ang pagkawala ni Payal sa pamamagitan ng pag-track sa kanyang cellphone. Ganon din ang cellphone ng negosyanteng si Pandir. Following the report, na ito ang huling pinuntahan ng dalaga. Ngunit ng araw na mawala si Payal ay napag-alaman nila na si Pandir ay nasa Chandigarh sa funeral ng ama nito. At nang kanila itong kausapin, ay umamin nito na kilala niya si Payal dahil sa serbisyo umano nito bilang bayarang babae. Ayon sa kanya, ay binabayaran niya ito ng halagang 25,000 rupees o 16,000 pesos para sa 2 beses isang buwan nitong pagtutungo sa D5. Umamin naman ang ama nito na si Nandlal na binubugaw niya ang anak sa halagang 40,000 rupees o 27,000 pesos na kita kada buwan. Dala ng kahirapan. Ganun pa man ay hiniling nito sa mga kapulisan na hanapin ang kanyang anak. Pinagpatuloy ni Officer Pandey ang pag-track sa cellphone ni Payal sa tulong ng mga telecom company sa India at nagawa nila itong matrace sa isang tao na nagsabing ang nasabing cellphone ay kanya umanong nabili sa isang pasahero na nakasama niyang sumakay sa isang rickshaw. Nagpasa sila ng email sa lahat ng telecom sa India para malaman ng detalye kung sino ang nagmamay-ari ng SIM card na nakalagay dito. At nakakuha sila ng kasagutan na ang nasabing numero ay pagmamay-ari ng isang lalaking nagngangalang Surinder Kohli, ang caretaker ng D5 na tauhan ni Pandir. Dahil dito, ay agad nilang inaresto ang noon ay 52 years old na si Pandir at ang 36 years old nitong katiwala na si Kohli. Ngunit sino ang mag-aakala
na sa mga susunod na mga araw habang pinagpapatuloy ang kanilang ginagawang investigasyon ay magagawa nilang madiskubre ang mga sikreto ng D5. Sa ginawang interogasyon ng mga investigador kay Collie ay umamin ito sa ginawang pagtatangkang panggagahasa at pagpatay kay Payal at itinuro nito sa kanila ang kinaroroonan ng pitaka nito at mga gamit. Ayon sa kanya, nang gabi na mawala si Payal ay tinawagan niya ito para magpunta sa D5 dahil sa ipapakilala niya ito sa mga bisita at kliyente. Habang naghihintay ay tinangka niya na makipagtalik sa dalaga, ngunit tumanggi ito na kanyang ikinagalit. Kaya naman ay nasakal niya ito gamit ang sarili nitong balabal. Dahil sa ginawa nitong revelasyon ay unti-unting nabuo ang suspetsa ng mga investigador na maaaring may kinalaman ito sa pagkawala ng mga bata sa Nethery. Kaya naman nagsimula silang ipakita dito ang mga larawan ng mga batang nawawala. At ganun na lang kanilang pagkabigla dahil sa nagsimula itong idetalye ang ginawang mga hindi katanggap-tanggap na krimen. Noong una ay umamin ito sa ginawang pagpatay sa 5 mga bata at kung paano niya pinagpira-piraso ang mga katawan nito bago ibinalot ng plastik at itinapon sa likuran ng D5 bago niya ito tatabunan ng mga basura para itago ang amoy. At noon ngang December 29, 2006 ay 8 mga buto ng bata ang natagpuan nila sa kanal sa likod ng D5. Nang malaman ng balita, ay sumugod ang mga galit na mga villagers ng Nethery at giniba ng mga ito ang gate ng D5. Dala-dala ang mga larawan ng kanilang mga nawawalang anak ay luhaan nilang kinilala ang mga damit na nakalagay sa mga plastic bags na siyang suot ng kanilang mga anak nang sila ay mawala. Sa harap ng mga nagdadalamhating mga magulang, kapatid at mga kamag-anak, ay isa-isang hinukay ng mga investigador ang marami pang buto ng bata sa kanal. At dito na nga binansagan ang marangya at magandang mansyon na D5 na India's House of Horror. Dahil sa pangyayari, ang mga local police ng Nethery ay agad na sinuspinde at sumailalim sa investigasyon dahil sa kanilang ginawang negligence at sa huli ay na-dismissed ayon sa isang report sa Houston Times. Ayon sa mga nakakakilala kay Pandיר, ay isa itong kalmado at mabait na tao. Ayon pa sa kanila ay ito na ata ang kahuli-hulihang tao na pagkakamalan mong gagawa ng isang krimen, lalo na at may kinalaman sa pagpatay. Si Pandיר ay nagmula sa mayamang pamilya at may elite background. Siya ay namamahala ng isang interstate na negosyo at maraming koneksyon. Ang kanyang asawa ay anak ng isang kilalang doktor sa India. Ngunit sa kabila nito ay may tinatago pala itong isang madilim na sikreto. Dahil sa malimit nitong pag-inom ng alak at pangbababae, ay hiniwalayan nito ng kanyang asawa. Ayon sa report, nang mangyari ang pag-aresto dito ay 2 taon na silang hiwalay ng kanyang asawa. Ito ay nakatira sa Chandigarh, isa sa mga mayayamang bayan sa India. At ang kanya namang anak na lalaki ay nag-aaral sa Canada. Dahil sa karangyaan ay nagagawa ni Pandיר ang lahat ng kanyang naisin. Madalas itong nag-host ng mga pagdiriwang sa D5 at madalas na may mga kasamang mga bayarang babae. Nang sumailalim sa interrogation ay inamin nito na ang isang Madam Neelam mula Faridabad ang nagbibigay sa kanya ng mga babae at isa na nga dito si Payal. Ayon din sa kanya ay iniutos niya kay Collie na dispatchahin ito nang magsimula na itong mang-blackmail. Si Collie ay kabaligtaran ng personalidad ng kanyang amo na si Pandיר dahil ito ay tahimik at mahiyain. Si Collie ay pinanganak sa mahirap na bayan sa baba ng Himalayas noong 1970. Ayon sa mga mamamayan doon ay magalang na bata, simple at masunuring anak si Collie. Ang kanyang pamilya ay nabibilang din sa mga pinakamababang stratum case ng India o Dalits. Kaya naman bata pa lamang ay namulat na siya sa kahirapan. 8 taon pa lamang si Collie nang huminto siya sa pag-aaral at tumulong sa paghahanap buhay sa kanyang ama sa katayan ng mga hayop, kung saan ay siya ang nakatalaga sa pagbabalat ng mga ito bago to hihiwain ng kanyang ama.
Nang magbinata ay nilisan niya ang kanilang nayon at nagtungo sa syudad para sa mas magandang opportunity. At nang makaipon, ay muli siyang bumalik at bumuo ng pamilya. Ngunit ang kanyang naipon ay hindi sapat para sa gastusin nila at ng kanyang mga lumalaking anak. Kaya naman muli siyang nagtrabaho at dito niya nakilala ang negosyanteng si Pandir. Sa ginawang interrogation, ang tahimik at marahang magsalitang si Collie ay umamin na may problema siya sa larangan ng pagtatalik. At inamin niya din na minsan na siyang kumonsulta sa isang tantric o spiritual teachers ng mga Hindu, kung saan ay sinabi nito na gagaling lamang ang kanyang sakit kung makikipagtalik siya sa isang bangkay. Ayon din sa kanya, ay malimit niyang makita ang mga bata na naglalaro sa water tower. At pag may nakita siyang bata na nag-iisa at walang kasama, ay lalapitan niya ito at aalukin niya ng chocolates, candy at pera. At dahil nga sa kahirapan, ay sabik ang mga batang ito sa mga ganong pagkain. Kaya naman sumasama sila kay Collie sa loob ng D5, kung saan nila ito pinapatay, bago ito makikipagtalik sa wala ng buhay nilang mga katawan. Matapos ang ginagawang kababuyan, ay hinihiwa niya ang mga katawan nito bago niya ito itatapon sa kanal, sa likuran. Si Pandir at Collie ay dinala sa Gandhinar para sumailalim sa isang narco-analysis test na ginagawa ng mga Uttar Pradesh Police. Dahil sa mga naging revelasyon sa kaso ng Nethery, ang kaso ay pinasa ng Uttar Pradesh government sa Central Bureau of Investigation noong January 11, 2007. At nang magtungo ang team ng CBI sa Nethery, ay nagawa pa nilang makarecover ng 3 mga torso malapit sa D5. 2 months later, ay sinampahan ng CBI ng kasong 19 na bilang ng panggagahasa at pagpatay si Collie, samantalang na-clear naman si Pandir. Ayon sa kanila, si Pandir umano ay guilty lamang sa kasong criminal conspiracy at pagsira ng ebidensya. Ayon sa CBI, ang mga ebidensya na nagdidiin kay Pandir ay pawang mga circumstantial at ang naging pag-utos nito sa tauhang si Collie na dispatchahin si Payal. Ayon sa depensa ni Pandir, ay malaki ang tiwala nito kay Collie dahil sa ginagawa nitong pagtatakip sa kanyang asawa noon. At wala din itong alam na sa mga ginagawa nito sa kanyang bahay dahil sa lagi siyang wala. Ayon sa naging pahayag ni Arun Kumar, ang CBI Joint Director, sa interview ng documentary na ginawa ng Karma Killings, ay hindi umamin si Pandir sa mga pagpatay. At ayon din dito, ay lagi siyang wala sa bahay at nagtutungo sa labas ng bansa. At bilang ebidensya ay prinisinta niya ang kanyang pasaporte. Ngunit ayon kay Attorney Khalid Khan, ang isa sa mga legal counsel ng pamilya ng mga biktima, ay hindi ito nagpapatunay na siya ay walang kinalaman sa mga pagpatay. Dahil malaki umano ang possibility na dinukot ni Collie ang mga biktima at hinintay na makabalik ang kanyang amo sa D5. Ang nasabing usapin ay muling nagpasiklab ng galit ng mga tao at nagkaroon ng haka-haka na binayaran ni Pandir ang CBI dahil sa agresibo nilang pagdepensa dito. Base sa Indian justice system, ang 19 na kaso ay didinggin sa hukuman na magkakahiwalay. Bawat biktima ay magkakaroon ng kanilang mga sariling trials. Nakakalungkot pero ayon sa report ay may ilang mga pamilya ang umatras sa kaso at tumanggap ng settlement. Marahil ay dahil na rin sa kanilang nararanasang kahirapan. Ang mga pangalan lamang ng mga biktima na nagpatuloy sa trial ang official na inilabas sa publiko, alinsunod sa batas ng India para protektahan ang pangalan ng mga pamilya ng mga biktima na tumanggap ng settlement, i-preserve ng mga ito ang kanilang honor. Samantala, ang controversy sa kaso ay lalo pang lumalim ng isang revelasyon kung saan ay sinubukan umanong pagtakpan ng Central Bureau of Investigation o CBI ang ilan sa mga critical pieces of evidence ng kaso na magdidiin sa negosyanteng si Pandir. Ayon sa ama ng isa sa mga biktima na si Pinky Sarkar,
ay naroon siya nang gawin ng mga pulis ang kanilang ginawang raid sa D5. Narinig niya rin ng ilahad ni Pandir ang kanyang naging role sa nangyaring pagpatay sa harapan ni Officer Yadav. Ayon sa kanya, ay narinig niya nang sabihin nito na inutusan niya ang katiwala na si Coley na maghanap ng biktima ayon sa kanyang mood at sa tipo ng kanyang magiging bisita sa gaganaping mga pagdiriwang. Ayon din sa kanya, ay gagahasain ni Pandir ang biktima at ipapasa niya ito sa kanyang mga bisita matapos noon na ibibigay niya ito kay Coley na siyang papatay at magtatapon sa katawan. Sa harapan ng hukuman, ang nasabing mga testimonya ay useless at hindi katanggap-tanggap kung walang ebidensya na susuporta dito. Ngunit ayon sa kanya, ang nasabing confession ay nakita niyang isinulat ni Officer Yadav sa kanyang notebook gamit ang sarili nitong sulat kamay. At ang nasabing document ay kanilang pinapotocopy kung saan ay binigay sa kanya ng officer ang isang copy nito. At ayon sa kanya, ay hindi ito alam ng mga pulis at ng CBI. Ang tanging alam lamang nila ay nandoon siya at narinig niya ang ginawang confession ng negosyante. Ang ama ni Pinky ay natagpuang wala ng buhay noong September 1, 2007. Ito ay nalunod, ngunit may malalang sugat ito sa kanyang noo. Ganun pa man, sa kabila ng pag-aalala para sa kaligtasan, ay matapang na humarap ang ina ni Pinky sa hukuman. At prinisinta nito ang photocopy na naglalaman ng sulat kamay ni Officer Yadav. Ang nasabing pahina ay may nakalagay pa na page number mula sa orihinal na notebook. At gamit ang nasabing ebidensya, si Pandir ay inindik ng korte. February 13, 2009, si Coley at Pandir ay napatunayang nagkasala sa kasong panggagahasa at pagpatay sa 14 years old na si Rimpa Haldar at hinatulan ng pinakamataas na parusang kamatayan. Ang grupo ni Pandir ay nag-apila sa mataas na hukuman at noong September 10 ng parehong taon, ang mataas ng hukuman ng Alabad ay pinawalang sala si Pandir on the ground na kulang ang ebidensya na prinisinta laban dito. Samantalang sinang-ayunan naman nito ang hatol na kamatayan para kay Coley. Muli namang nagpasa ng apela ang kampo ni Coley sa tulong ng kanyang legal team at sa pagkakataong ito ayon sa kanya ay ginawa lamang siyang cover-up para pagtakpan ang kasalanan ng among si Pandir at ang kanya lamang umanong naging partisipasyon sa kaso ay ang ginawa niyang pagdukot sa mga biktima. Pinatiinan din niya na pinilit lamang siya ng mga pulis at Central Bureau of Investigation na umamin sa krimen bilang scapegoat. Ngunit ang nasabing apela ay binasura ng Supreme Court at sinang-ayunan nito ang hatol na kamatayan noong January 7, 2010. Para makaligtas sa hatol na kamatayan, ay nagpasa sila ng pardon sa Pardon Board, ngunit ang nasabing mercy petition ay nireject ng noon ay President ng India na si former President Pranab Mukherjee. Noong July 2014, ay tinalaga ang araw ng execution ni Coley ng alauna ng madaling araw ng September 12 ng parehong taon sa Meerut Jail. Ngunit bago pa man isagawa ang execution noong September 7, ay ibinaba ng mataas na hukuman ng India ang hatol na kamatayan ni Coley sa habang buhay na pagkakakulong para pag-aralang muli ang kaso. October 29, 2014, sa isinagawang pagdinig ng mataas na hukuman sa pangunguna ni Chief Justice Datu, ayon sa kanya, ay walang pagkakamali sa ginawang hatol ng hukom tungkol sa kaso at muli nilang ibinalik ang hatol na kamatayan noong January 29, 2015. Noong July 22, 2017 ay hinatulang muli ng hukuman si Moninder Singh Pandir at Surinder Kohli ng mataas na hatol na kamatayan. Si Pandir ay hinatulang guilty sa kasong panggagahasa at pagpatay sa 20 years old na si Pinky Sarkar. Samantala, ay may mga ilang katanungan pa ang lumabas matapos na matagpuan ang 3 katawan ng mga biktima na nawawala sa kabila ng pagkakatagpo ng 19 na bungo. Ayon sa ginawang investigasyon ng Ministry of Women and Child Development sa ginawang examination ni Dr. Vinod Kumar, ang kanilang Chief Medical Superintendent sa Noida,
Ang surgical precision ng katawan ng biktima ay kahina-hinalang may kinalaman sa pagbebenta ng mga lamang loob na siya umanong maaaring motibo sa krimen. Napag-alaman din nila na ang nakatira sa kabilang bahay na D6 ay si Dr. Naveen Chowdhury na naharap sa kaso ng pagbebenta ng kidney o bato noong 1998. At isa pa sa naging palaisipan, ang mga torso o katawan ng mga biktima kung saan matatagpuan ang mga mahahalagang organs ng tao ay natagpuan sa ibang lokasyon. Noong May 19, 2022 ay tinatayang 16 na kaso pa ang isinampa laban kay Coley at siya ay napatunayang nagkasala sa 13 bilang at hinatulan din ng 13 bilang ng kamatayan. Samantalang napawalang sala naman sa 3 pang kaso dahil sa kawalan ng sapat na ebidensya. Samantalang si Pandיר naman ay may 6 na kaso at na-convict lamang sa 3 kung saan siya ay nahatulan ng 3 bilang na mataas na parusang kamatayan. Sa kasalukuyan ay naghihintay pa rin si Coley at Pandיר sa araw ng kanilang execution. Nagulat ka ba? Tulad ko din na nalungkot at tumayo ang malahibo. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na sa isang sulok ng mundo na ating ginagalawan ay may mga nangyayaring ganitong kasamaan? Ito yung mga pangyayari na hindi mo talaga mapipigilang tanungin kung ano na ang nangyayari sa ating humanity. Sana po ay nagustuhan niyo ang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa patuloy na pagtangkilik ng atin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.